May mga kwento sa kasaysayan ng Pilipinas na hindi mo basta-basta maririnig sa eskwelahan dahil hindi ito para sa mahihina ang loob. Isang batang ulila, isang malamig na kulungan sa Maynila at 3 araw na pagpaparusa na kahit ang agham hindi maipaliwanag. Isang kwentong gumimbal sa buong bansa. Ito ang istorya ni Clarita Villanueva, ang babaeng kinain ng demonyo. Kung mahilig ka sa mga kwentong hindi kayang ipaliwanag, mag-subscribe ka na sa Pasindi Official dahil minsan ang kwento ay hindi lang natatapos, minsan bumabalik. Noong 1953, sa gitna ng Alabang, lungsod ng Maynila, si Clarita Villanueva ay isang 18 taong gulang na dalagita, isang simpleng dalagang probinsyana mula sa Bacolod. Ulila sa mat-ina, wala nang natitirang pamilya. Bit-bit lang ang pag-asa. Nagtungo siya sa Maynila sa pag-asang makahanap ng trabaho at makapagsimulang muli. Pero sa halip na bagong buhay, kadiliman ang sumalubong sa kanya. Pero sa halip na pag-asa, maling grupo ang kanyang napasukan. Unti-unti siyang naligaw ng landas hanggang sa isang araw, dinampot siya ng mga pulis ang dahilan, bargansi. Isang kasalanang ibinabato sa mga taong walang tahanan, walang pangalan. Ikinulong siya sa ilalim ng Manila City Hall sa isang malamig, madilim at nakalimutang kulungan. Walang katarungan, walang kasalanan at doon nagsimula ang bangungot. At ang masakit, wala ni isang mang nakakaalam na naroon siya. Sa ilalim ng lungsod, tuluyan siyang naglaho sa mga mata ng lipunan at sa katahimikan iyon, may ibang boses ang nagising. Unang gabi pa lamang, nagising ang mga kasama ni Clarita sa selda. May narinig silang pabulong mahina pero pait ulit. Isa sa mga babaeng kasama sa kulungan ang nagsabi si Clarita raw ay nagsasalita ng lengguwaheng hindi nila maintindihan, hindi Tagalog, hindi Ilonggo, Latin at ilang saglit pa. Nagsisigaw na si Clarita, nagwawala, parang may pilit na pumapasok sa kanyang katawan, parang may gustong umangkin sa kanyang kaluluwa. Tinawag ng mga opisyal ang mga doktor ayon sa pagsusuri. Si Clarita raw ay may mental illness pero hindi yun ang nakita ng mga nurse. Habang tinitignan siya ng mga doktor, bigla siyang nagtaas ng ulo at mula sa bibig ng isang payat at takot na dalagita, lumabas ang isang boses ng lalaki, malalim, galit na galit, hindi makatao. Kinagat si Doktora Lara sa likod pero imposibleng mangyari iyon. Nakatali ang mga kamay ni Clarita, nakahiga siya sa kama. Walang ibang tao sa silid at ang mas nakakakilabot, walang bakas ng ngipin ng tao sa sugat, parang ngipin ng hayop. Hindi lang doktor ang tinawag nila, pati ambularyo at sa uli isang Amerikanong si Reverend Lester Sombral, isang misyonaryong pastor na naniniwala sa demonic possession. Ayon sa kanya, 2 demonyo ang sumapi kay Clarita, isa raw bulag at isa raw bingi, isa mula sa lupa at isa mula sa langit. Habang binabasahan siya ng dasal ay tumirik ang mata ni Clarita at nagsasalita sa mga hindi salitang hindi niya alam. Ang kondisyon ni Clarita lumalaki at dumadami ang mga kagat sa kanyang katawan pero wala ni isang tao ang lumalapit o umahawak sa kanya. Mula sa kanyang bibig may lumabas na mga sigaw, parang 2 magkaibang boses. Ang isa umiiyak, ang isa tumatawa, parang may 2 nilalang na nagtatalo sa loob ng kanyang katawan. Tinanong ni Reverend Sombral, isang pastor, "Sino ka?" Ang sagot, "Ako ang nagtapon sa kanyang kaluluwa sa apoy." 3 araw walang tulog, walang pahinga, gising si Clarita at mas gising ang demonyo sa loob niya. Ngunit sa 4 araw, habang isinisigaw ng pastor ang huling dasal, may nangyari. "In the name of Jesus, I cast you out." Dahil sa huling dasal ng pastor, biglang tumigil si Clarita, huminga siya ng malalim at tuluyang nawala ng malay. Pagkagising niya, hindi na siya sumisigaw, wala na rin ang mga agat ng kanyang katawan. Tahimik na siya at sa unang pagkakataon, naging maayos si Clarita. Matapos ang 3 araw ng pagsusumpong, matapos ang dasal, ang pagluha at matinding paglaban, akala ng lahat na kalaya na si Clarita. Pero paano kung hindi tuluyang umalis ang demonyo? Paano kung tahimik lang itong nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para muling lumabas?
Noong 1954, isang taon matapos ang insidente, pinalaya si Clarita, inilipat siya sa isang kumbento sa probinsya, malayo sa syudad, malayo sa ingay. Doon sinubukan niya muling magsimula, tahimik ang kanyang araw-araw, nag-aalaga siya ng mga halaman, nagdarasal, tahimik, pero sa kabila ng katahimikan, hindi siya mapalagay. Tuwing gabi may mga boses siyang naririnig. Clarita, hindi kita iniwan. Ikaw ay akin na. Araw-araw mas lumalala ang kanyang mga bangungot sa bawat pag-iglip. Bumabalik ang alaala ng kulungan, ang selda, ang titig ng pare at ang kanyang katawan na parang kinokontrol ng ibang nilalang. Sa paggising niya, may mga bagong marka sa kanyang katawan, mga kagat sa kanyang mga daliri. Walang hayop, walang insekto, pero ang anyo nito parang mga ngipin. Isang gabi habang nag-iisa siya sa chapel, biglang namatay ang mga ilaw. Tumigil ang kampana sa pagtunog at sa harap ng altar may lumitaw na anino. Bakit mo ko iniwan? Bumalik ka sa akin. Sumigaw si Clarita pero walang boses ang lumalabag sa kanyang bibig. Tumawag ng bagong pare ang mga madre, si Father Mariano, isang baguhang exorcist, matapang pero hindi handa sa mga susunod na mangyayari. Sa unang gabi pa lang, nadatnan niyang nakalutang si Clarita sa itaas ng kama. Hindi siya ang hinahanap ko, pero ako nandito pa. Sinubukan nilang ulitin ang ritual pero ngayong pagkakataon, mas malakas na ang presensya. Hindi na isa, kundi 3 espiritu ang nararamdaman nila sa paligid. At ang dating nag-iisang boses, ngayon ay tila naging isang koro ng galit at puot, isang chore ng mga espiritong uhaw sa pag-ihigante. She was stressing, you cannot save her. Tumirik ang mga mata ni Clarita at isang iglap, lumakad siya ng paatras paluhod habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga palad. Tahimik, pero may isinulat siya sa sahig gamit ang sariling dugo, isang pangalang, Belial. Sabi ng mga madre, kailangan siyang ipa-exorcist sa Roma. Pero sabi ni Father Mariano, hindi na siya ang Clarita na nakilala nyo. At isang gabi, nawala si Clarita. Walang bakas ng dugo, walang iniwang sugat o kalmot. Pero sa loob ng kanyang silid, may basag na salamin at sa sahig may nakasulat gamit ng dugo. Hindi pa ako tapos. Ako ang sakripisyo. Ako ang pinto. Toong 1980s, may isang babae na dinala sa isang ospital sa Maynila. Hindi siya kilala, wala siyang ID, wala sa kahit anong record. Hindi siya nagsasalita, pero araw-araw sinusulatan niya ang mga pader ng mga Latinong dasal na eksaktong kapareho ng ginamit noon sa exorcism ni Clarita. Ayon sa mga nurse, iisa lang ang sinasabi nila. Hindi namin alam kung sino siya, pero pag tumingin siya sa'yo, parang kilala ka niya. Parang alam niya ang kasalanan mo. Sa taong 1987 naman, sa loob ng Philippine General Hospital, may isang babae na dinala sa Ward 7. Walang pangalan, walang kaanak, wala rin siya sa kahit anong record. Pero sa likod ng kanyang leeg, may mga lumang tato, mga salitang Latin na parang tinaga, hindi lang sa balat, kundi sa mismong laman. Ayon sa isang nurse, hindi siya nagsasalita, pero araw sinusulatan niya ang pader, ang sahig, minsan pati balat niya. Mga salitang pamilyar, mga katagang ginamit sa isang exorcism noong 1953 at sa isang sulok ng kanyang kwarto, may isang lumang larawan, isang batang babae, si Clarita. Isang araw may bumisita sa Ward 7, isang dating madre, si Sister Asuncion. Isa sa mga nag-alaga kay Clarita noon sa kumbento. Pagpasok niya sa silid, napatingin sa kanya ang babae, tahimik, walang salita. Pero sa kanyang mata may pagkakilala at tumulo ang luha. Clarita? Mahina at nanginginig na tanong ng madre. Walang sagot, walang kibot. Pero ilang sandali pa'y yumuko ang babae. At sa sahig ng ospital isinulat niya ang mga kataga. Ako hindi na si Clarita. Ako na ang boses ng lahat ng pinanggihan. Sa parehong taon, 3 batang babae ang naiulat na nawawala sa Maynila. Laging sa gabi, laging malapit sa simbahan. Walang saksi, walang ingay. Parang naglahong parang bula. Pero sa bawat lugar kung saan sila huling nakita, may isang mensaheng nakasulat sa pader gamit ang dugo. O kung minsan itim na uling. Ang pintuan ay
bukas. Isang investigador ang nagdugtong ng mga pangyayaring ito sa pagitan ng takot, haka-haka at katahimikan. Lumitaw ang isang pattern at ang sentro ng lahat, isang babae na walang pangalan, tahimik, hindi nagsasalita, nakapiit sa Ward 7. Isang gabi sa ospital, bigla na lamang bumubukas ang lahat ng ilaw. Isang malakas na sigaw at umaalingaw nga mula sa loob ng silid ng babae sa Ward 7. Isang sigaw na hindi mo matutukoy kung galit o sakit o pagsilang na isang bagay na hindi mo dapat marinig. Nagmamadaling pinuntahan ng mga nurse ang silid pero wala na siya. Walang bakas kung paano siya nakalabas. Walang basag na bintana, walang sirang pinto. Parang naglaho sa loob ng silid, tanging isang marka ang iniwan sa pader. May simbolo na hugis 3 bilog, magkadikit, parang isang mata na laging nakamasid at sa ilalim nito ang nakasulat, Ipinanganak siyang muli. Lumipas ang panahon, tahimik, walang balita kay Clarita. Hanggang isang araw, may kumalat na balita mula sa Tondo, isang batang babae, 7 taong gulang, tahimik, hindi umiimik pero ayon sa mga nakakita, hindi siya tinatabla ng apoy. Nakakabasa ng Latin kahit hindi turuan at higit sa lahat, nakakakita raw siya ng mga patay. Isang madre ang naawa at sinubukang alagaan ng bata. Dinala niya ito sa kumbento, inalagaan, pinakain, pinagdasal. Pero sa isang gabi habang magkasama sila sa chapel, biglang lumapit ang bata, tumitig sa mga mata ng madre at bumulong. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Clarita, anak ng kadiliman. Ikaw ang susunod. Marami ang nagsasabi na matay si Clarita, na-exorcist, na ligtas, pero may mga naniniwala hindi siya nailigtas, naipasalang niya parang virus. Isang espiritong lumilipat sa susunod na mahina, sa susunod na sirang kaluluwa. At kung narinig mo to, baka ikaw ang napili niyang tahanan. Ngayon walang kasagutan kung ano talaga ang nangyari kay Clarita Villanueva. Isa ba siyang biktima o babala sa mas malalim na kadiliman?